Hoy, bango na at tanghali na. Ano ga naman yan? At tanghali na nakabuog ka pa riyan sa higaan mo. Samahan ninyo ako kasi ito yung first time ko na gagala o pupunta sa Baguio. Tara! Tara sa Baguio. Enjoy tong video na to kasi first time ko dito at malalaman ninyo kung anong mga ginawa ko dito. Dahil nga mahirap pagbiyahe ng ganitong oras, alas 3 pa lang, nakagayak na ako at syempre sasabay tayo kay Kulot papuntang Maynila. Syempre huwag natin kakalimutan humalik sa ating nanay nang hindi tayo magarute. Alas 4 na nga ho niyan mga kabatang at ang tatay na ho ang nagsundo sa akin. Magaling na nga lang ho at agang-aga ay hindi barino ho. At ayan ho, nariyan na raw ang aming sundo kaya nagmamadali na ho si Parindeo. Alas 6 na nga ho niyan at nagulat ako kasi narinig na kami sa Maynila. Nakakagulat lang na napakabilis ng biyahe. Dahil wala pa yung mga kasama ko, sabi ni tita dito daw muna ako tumambay sa kanila. May pinapakita pala sa akin dyan si Kulot na sobrang tawang-tawa siya kaya panoorin na lang ninyo. Ito lang naman madalas yung ginagawa namin magpinsan. Siya ang magkakalat at syempre ako maglilinis. Binibidyohan ko nga pala dyan si Kulot para sa TikTok niya. Kung gusto nyo makita yung result, nasa TikTok yun ni Kulot. I-search nyo lang ako si Kulot and Mommy Babylin. Tapos yan, kahit di ako marunong sumayaw, tinuturuan ko siya sumayaw pero mas magaling pa rin siya sa akin. Pakalipas nga ang ilang oras ay kailangan ko ng bumiyahe papunta sa sakay ng bus kasi magkukommute lang kami. Yes po, nag-grab na ako para hindi tayo mahasal sa biyahe. Shoutout nga pala kay tatay, isa sa ating mga followers. Napakasaya niyang kakwentuhan at habang nasa biyahe kami, ang dami namin napag-usapan. Natutuwa ako doon sa ano eh. Isa si Tatay Renato kung bakit pinagpapatuloy ko pa yung pag-vlog. Alam niyo yung pag-vlog, hindi siya madali. Napakahirap niyang gawin. Kaya sa lahat ng supporter ko na nakasuporta simula una hanggang dulo at sa bago pang magsusuporta sa akin, ngayon pa lang pinagsapasalamatan ko na kayo. Shout out kay Tatay Renato. Andito na tayo sa sakayan papuntang Baguio. Madali lang naman pumunta sa Baguio, basta may pagkain ka. Huwag niyo kakalimutan yung tubig, pero huwag kayong inom ng inom pag nakaupo na kayo. Kasi baka matagal yung stopover, tapos mapaihi kayo sa short nyo. Ayan lang yung binili ko. Hotdog, ketchup, at may konting mayo. Pampalipas gutom lang. Mas masayang bumiyahe pag nasa tabi ka ng bintana. Tapos sasabayan mo ng musika. Wala lang, para kang nasa music video nila. Tapos syempre, ikaw yung bida. Eto na, nasa Baguio na kami. Alam nyo, pag first time ko sa isang lugar, hindi talaga ako natutulog. I mean, hindi ako natutulog sa biyahe. Dahil gusto ko nakikita kung ano yung tanawin na meron sila. Kagaya neto, sayang naman 'di ba kung hindi mo yung makikita. Ang dami nangyayari sa paligid, no? Tingnan nyo yan, nasiraan pa. Ingat kayo sa biyahe, check nyo lagi yung cars nyo pag babiyahe kayo. Syempre, itong lumang bahay, may nakatira pa kaya dito? At ayun na nga, umusok na. So, lagi nyo i-check yung cars nyo bago kayo bumiyahe. Andito na ako sa Baguio. Tama, malamig ang simoy ng hangin dito. Bakit kaya ang lamig sa Baguio? Malapit sila sa araw. Kasi mataas ang kanilang altitude, kaya nagdudulot ito ng mas mababang temperatura. Kaysa dito sa atin, mababa yung altitude natin, kaya mas mataas yung temperatura or mas mainit, kaya mas malamig sa Baguio. Noon ikaw ay Tara, samahan niyo ako sa Burnham Park. Tatry natin yung mga karton. At susubukan natin kung kaya natin i-drive yan. Andito na ako. Pwede kayong magrenta dito ng cart. Pwede ito sa mga bata kasi 4 yung gulong neto. Nakaka-enjoy siya kaya try nyo. Naglalakad lang ako dito at naghahanap ng pwedeng kainan. At ayun, nakita ko si nanay nagtitinda ng mangga. Mukhang masarap yung mangga niya at lalong mas pinasarap ng bagoong sariling gawa niya. Kaya napabili na ako at titikman natin kung anong lasa. Oo. Pero alam nyo, napakabait ng mga lokal dito. Pwede kayong makipagkwentuhan or pwede kayong magtanong kung may kailangan kayong malaman. Dumaan na din ako dito sa night market nila para itry yung baterol at yung puto bongbong nila. Kung di nyo natatanong, ipaborito ko talaga yung puto bongbong. Sa amin kasi, tuwing simbang gabi lang may nagtitinda neto. Ayan na nga pala yung puto bongbong. At titikman na ho natin kung ano hong lasa na rin. Kung wala hong magsusupak sa inyo, wag na ho kayong kumain na rin. Kailangan ho na ng partner. Dahil kailangan ho na maghihihip at saka ho magsusubo sa inyo. Ay pagka ho kayo single, wag na ho kayong kakain na rin. Akala mo na may jowa eh. Ano nga?
Meron din ditong ihaw at syempre itong balot na dating trending sa FB pero hindi ko naman natikman kung anong lasa. Ito nga pala yung itatry ko ay ang sisiw na iyan. Dahil first time kong makita yan dito mismo sa Baguio, titikman natin kung anong lasa niyan. Ang tawag pala dyan ay 1 day old at ito ang paborito kong palamig. Sobrang sarap niyan. Parang daw may iluluto na ako sa sisiw mo pag nakita kong pag-alagala dun sa bahay. Alam na alam ho ninyo pag tirador ng manok, garneho kung galing kumain yan. Ito nga pala yung famous sa Baguio, ito yung night market. Napakaraming pwede nyong bilhin dito. Actually, makakabili kayo dito ng damit sa halagang 20 pesos pataas. At syempre, yung jacket, dahil nga mahilig tayo sa jacket, nagtingin-tingin na din ako. Saglit nga lang ako nakabili, pero kung tutusin at mahaba ang oras, isusulitin ko yung oras ko dito. Bala ko nga sanang libutin yung night market para kung may makita akong magandang jacket, bibilin ko. Kaso nga, kulang na tayo sa oras, kaya shoutout na lang sa mga taong nagpa-picture sa akin dito. Nakakapagod pero masaya. Kaya uuwi na kami at kita-kita tayo bukas kasi may bago tayong papasyalan. Ito na yung day 2 namin sa Baguio at pupunta naman kami sa Botanical Garden. Andito na tayo at ayan pala sila nanay. Pwede kayo mag-picture kasama sila pero kailangan nyo magbayad. Ang makikita ninyo ay iba't ibang klaseng halaman kaya nga botanical yung pangalan, di ba? Kidding aside, ayan nga pala yung mga moss ball. Nakakatuwa kasi nabubuhay sila tapos nakabalot sila dyan sa moss. Fun fact about me, mahilig ako sa mga isda. Actually, meron akong alagang mga guppies. Yung iba nga lang doon, chops na. Pero yung iba naman is okay pa. Nakakatuwa kasi meron akong mga nakita dito mga wild guppies at ang dami nila. Madami kayong pwedeng makita dito sa garden at ito nga yung nakita ko, yung Golden Gate Bridge na famous sa San Francisco. Hope soon makapunta tayo at makita natin siya actual. Dito din pala sa Botanical Garden, pwede mong itry yung mga traditional clothes nila. Kaya kung pupunta ka sa Baguio, huwag mong papalagpasin tong ganitong experience. 30 pesos lang pala yung bayad sa renta dyan. Nakakatuwa lang kasi na-experience ko yung ganitong bagay. Kung may pagkakataon nga, gusto ko silang makahalubilo o kaya mapag-aralan pa yung kultura nila. Tara, punta tayong La Trinidad. May pa-free taste nga pala si Kuya Chan. Pag nagustuhan mo, pwede kang bumili or pag ayaw mo naman, pwede ka din hindi bumili. Pero dahil nagustuhan ko yung strawberry ice cream, bumili ako. Ito nga pala yung itsura niya. At kung tatanungin niyo ako kung anong lasa, sakto lang yung tamis, sakto lang din yung asim. Pwede ka nga pala mag-strawberry picking dito. Kaso kakaanin lang nila kuya, kaya sa susunod na ulit, babago na ulit kasi silang nagtatanim. Sa pagkakataon na yan, bumalik na ako at doon na lang siguro ako bibili ng strawberry sa labasan. Ito naman yung tinatawag nilang Charlie Chan. Galing pa daw yung taas ng bundok, kaya matamis. At ito naman yung sari-sari. May maasim, may matamis at mabibili nyo lang ng mas mura. Madami ding souvenirs na pwede nyo ipasalubong sa inyong mga pamilya kung mahilig kayo sa ganito. Bumili na ako ng 13 piraso at nagkakahalaga yun ng 100. May pa-free taste pala dyan sa mga wine. So, kung gusto nyo matikman yung wine, kung gusto nyo makabili ng mas maayos, pwede kayong magsabi sa tindero na kung pwede nyo tikman yung mga wine nila. So, if ever tatanungin nyo kung ano yung pinili ko, yung blueberry yung pinili ko kasi masarap yun, tsaka isang strawberry. Marami din palang walis tambo dito pero napakahirap nyan dalhin sa biyahe kaya di na ako bumili. At syempre, meron din ditong mga gulay na pang chop suey. Isa to sa mga tourist attractions dito sa Baguio. Ito yung tinatawag nilang Valley of Colors. Bilang isang katulad ko na nag-i-enjoy sa mga tanawin, na-enjoy ko talaga yung iba't ibang kulay ng mga bahay dito. Konting pasilip sa weather ng Baguio. Kita-kita nyo naman kung gaano kalamig. Kaya kung pupunta po kayo dito sa panahon ng mga bare months, magdala kayo ng jacket. Napakape na nga po ako dito at nakakatawa yung kape nila kasi may pa-fresh milk sila Ayan, fun fact about me, mahilig po ako sa kape. At pinuntahan naman namin yung Christmas village nila. Yung akalang yung snow na pumapatak dyan is puro bubbles lang pala yan. Ang cute nila, no? Perfect pala to kung may mga kids kayo kasi mag-i-enjoy talaga sila dito. Makulay to, tapos may pa-snow pa sila. Yun yung mga bubbles. Pagkatapos, umuwi na kami. At ayun, hanggang dito na lang mga kabatang. At maraming salamat sa pagsuporta sa akin. So, if gusto nyo po ng mga ganitong content, i-comment nyo lang sa baba at gagawin natin to. Bye-bye po. I love you all and I miss you all. Please like and share po mga kabatang. Hirap po mag-edit. Thank you po. Pagod po ang boses ko.